Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening, Brajando, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming at sa Diocese ng Pagadian, condolence na kaninang alas 8 ng umaga pumanaw ang kanilang obispo, si Bishop Bong Lunas. At may misang isinagawa ngayon sa Davao. So, condolence po. Brajando? Okay, go ahead, Brother Wendell, sa topic mo ngayon kung saan buweltahan natin ang buwelta ni Denmar Santiago. Okay, kung maalala ninyo mga kapatid, sinagot natin yung tatlong katanungan na mahirap daw sagutin at di masasagot. At ginamit natin ang mga aklat pa ng Seventh-day Adventist upang patunayan na yung pahayag niya ay nakabatay sa history. Kung sa Cebuano pa, estoryahe. Kaya, sabi ng kasama niya, dapat sagutin daw niya ako punto por punto. Pero alam niyo ba, ang sagot niya ni isa, walang tumamang punto. Bakit? Ito. Ngayon, isa-isahin mo at sagutin mo yung mga akusasyon at paratang sa iyo ni Brother Wendell Talibong na ikaw daw ay may mga sinabi na wala sa history. Ang kanyang title sa iyo ay His Story. So now, maglabas ka ngayon ng mga ebidensya doon sa mga tatlong punto mo na ito ay batay sa history at hindi lamang istoryahe na ginawa mo, Brother Denmar. Umpisahan natin. Umpisahan na daw nila, no? Na dapat ang ilabas yung batay talaga sa history. Yung tatlong punto niya, yun ang malinaw na instruction. Pero, para sa mga bago lang nagsubaybay, ano po ba yung unang punto na mahirap sagutin, pero siya mismo ang ating pinasagot? Okay, ito. Tatlong tanong, never nilang masasagot. Bakit putol ang apostolic succession? Yon, bakit putol ang apostolic succession? Kaya, batay din sa kanyang pahayag, putol nga ba? Siya ang nagpahayag nito. The true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle because she believes and teaches all the apostle believe and taught, and she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. Noon pa, malinaw na sinabi mula mismo sa bibig ni Bro Denmar na merong unbroken line of succession. Ano yung pangalawang punto na katanungan na mahirap daw sagutin? Yung pangalawa, kung maalala ninyo, kailan sumulpot ang Santo Papa? Kailan sumulpot ang Santo Papa? Kaya siya ang ating pasagutin, kailan sumulpot? Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession mula kay San Pedro. Yan ang ipinatutunayan dito, no, ng kasaysayan according dito sa Information Almanac, no? And Information Almanac page 296,
published year 1968. No, yan. So, Catholic Church. Okay. Ayan. So merong unbroken line of succession na naman mula kay San Pedro, ang unang papa, galing mismo sa kanyang bibigyan. Ano yung pangatlo? Kung maalala ninyo, ito ang pangatlo. Pangatlo, kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Kaya kailan nga ba sumulpot ang Roman Catholic Church? Siya mismo ang pasasagutin natin. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, no? Ayan, tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoon ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. No? Yan. From the word kataholes, Ecclesia, kataholes. Ayan. So sila, putol-putol, chap-chap. Sa atin meron, Ecclesia, kataholes. Oh, may mababasa ba silang ganyan? Wala. Oh, di ba? Nasa Acts chapter 9, wala silang mababasa ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Oh. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state tried to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw ang tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. Ayan, kasaysayan pa lang. Sa batay sa kasaysayan, tapos na ang digmaan. Iyon ang mga punto, mga kapatid. Pagkatapos, ginamit ko itong, malala nyo ang aklat nila dahil sa pahayag niya, sa first 5 century, ay walang papa daw na nag-exist. Pero batay sa National Sunday Law na aklat, ito ang mabasa natin sa pahina 36, Pope Sylvester 314-337, and the church leaders pronounce the Bible Sabbath as a relic from the Jews. Ngayon, anong sabi ng kasama niya? Dahil iba pa mga aklat ng SDA ginamit natin para mapatunayan na di nakabatay sa hes estore, dapat sagutin daw yung 3 punto. Yun ang instruction, ha? Malinaw ang instruction. Sagutin ang 3 punto para ipakita na nakabatay talaga sa history at hindi sa hes estore. Ito, balikan. Ngayon, isa-isahin mo at sagutin mo yung mga akusasyon at paratang sa iyo ni Brother Wendell Talibong na ikaw daw ay may mga sinabi na wala sa history. Ang kanyang title sa iyo ay His Story. So now, maglabas ka ngayon ng mga ebidensya doon sa mga 3 punto mo na ito ay batay sa history at hindi lamang istoryahe na ginawa mo, Brother Denmark. Umpisahan natin. Okay, umpisahan natin. Alam nyo ba, yung umpisahan natin unang punto, mga kapatid, hindi niya sinagot ang issue na siya mismo ang nagpaliwanag. Ginamit natin yung pahayag at yung mga aklat nila. Bagkus, kung mapansin ninyo, naglikha siya ng bagong issue. Eto, pakinggan ninyo. Okay, so number 1 ito. Sabi niya, no, meron daw papasi. Ito Wendell, magkatapatan tayo. Ikaw mismo nagsabi na ang Papa ay nagmula sa College of Bishops. Pero ito, College of Bishops na ito na sinasabi mo, no, hindi ito yung forma ng government, no, hindi ito yung forma ng government na gusto ninyo o yung meron kayo. Bakit? Ito sa isang
aklat, referensya. Ito aklat nyo po, Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Ito sasagot sa inyo ha, libro ninyo. Libro ninyo, ito ang Santo Papa ninyo. Babasahin natin ha. Basahin natin, ito ang Santo Papa ninyo. Basahin natin. Sabi dito, ito ha, basahin natin. Encyclical letter. Encyclical letter of Pope Leo XIII. On June 20, 1894. Sabi diyan, we hold upon this earth the place of God Almighty. Mga kapatid, galing mismo from the mouth of the horse. From the mouth of the horse, mga kapatid. Na ito palang Santo Papa, Brother Jezreel at saka Brother Moses, itong Santo Papa pala ng sabi nila, Bishop of Rome. Yan mga kapatid, napansin nyo ba? Di po ba malinaw ang instruction? Ang instruction sa kasama niya, sagutin mo yung pahayag ko, punto por punto. Lumikha siya ng bagong isyu. Iniwasan niya. Ano pa yung unang punto? Balikan natin kung nasagot ba niya. 3 tanong, never nilang masasagot. Bakit putol ang apostolic succession? Bakit putol ang apostolic succession? Ginamit din natin ang kanyang pahayag. Putol nga ba? The true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle because she believes and teaches all the apostle believe and taught, and she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. So, malinaw. Gagamitin natin yung term niya, from the mouth of the horse. Siya mismo ang nagpahayag niyan, from the mouth of the horse. Lumikha ng bagong isyu. Anong isyu niya? Sasagutin natin ito mga kapatid. Dahil mahilig talaga ito sila na kumuha lang ng kapiraso at sila nang bahala mag-interpret. Bakit? Okay, so number 1 ito. Wendell, makatapatan. Tinatawanan pa niya dahil sabi niya, walang papasi na nag-exist sa first 500 century. Ano tong nabasa sa dalawang aklat nila? Iniwasan niya. Bagkos, naglikha ng bagong isyu. Encyclical letter ng Papa daw. Okay, so number 1 ito. Sabi niya, meron daw papasi. Ito Wendell, magkatapatan tayo. Ikaw mismo nagsabi na ang Papa ay nagmula sa College of Bishops. Pero ito, College of Bishops na ito na sinasabi mo, hindi ito yung forma ng government, hindi ito yung forma ng government na gusto ninyo o yung meron kayo. Bakit? Ito sa isang aklat, referensya. Ito aklat nyo po, Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Ito sasagot sa inyo ha, libro ninyo. Libro ninyo, ito ang Santo Papa ninyo. Babasahin natin ha. Basahin natin, ito ang Santo Papa ninyo. Basahin natin. Sabi dito, ito ha, basahin natin. Encyclical letter. Encyclical letter of Pope Leo XIII. On June 20, 1894. Sabi diyan, we hold upon this earth the place of God Almighty. Mga kapatid, galing mismo from the mouth of the horse. Ngayon, ang term niya, from the mouth of the horse, iniwasan ng horse ang isyu niya. Lumikha ng bagong isyu. Pero sagutin natin, itong encyclical letter na ginagamit niya at meron pang isang
aklat daw ng Katoliko na ginagamit nila, sasagutin natin. Ito ay punto por punto. Hindi yung sagot na wala namang tatamang punto sa inihayag niyang una na sinagot natin. Una, sasagutin natin mga kapatid dahil ginagamit nila yung encyclical letter ni Pope Leo XIII noong binanggit niya June 20, 1894 mga kapatid, na may part yon na we hold upon this earth the place of God Almighty. So ang encyclical letter na ito ay ang Proclara Gratulationes Publicae, na tumatawag ito sa reunion ng Eastern and Western churches into the unity of one faith. Pero alam niyo ba ano ang aktong nakasulat dito? Ito, ipakita ko mga kapatid, ang aktong nakasulat sa pinagchap-chap nila. Ito ang mabasa sa encyclical letter ni Pope Leo XIII. But since, ito ang kanilang quotation, we hold upon this earth the place of God Almighty, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. And now that our advanced age and the bitterness of anxious cares urge us on towards the end of common to every mortal, we feel drawn to follow the example of our Redeemer and Master Jesus Christ, who, when about to return to heaven, implored to God, his Father, in earnest prayer that his disciples and followers should be of one mind and of one heart. I pray that they all may be one, as thou, Father, in me, and I in thee, that they also may be one in us. Yon mga kapatid, ang part sa tinatawag na encyclical letter noong Hunyo 20, 1894, at kinuha nila yung quotation, we hold upon this earth the place of God Almighty. At pagkatapos, yun na. Sila ang nag-interpret sa hindi nila alam. Dahil sa quotation na we hold upon this earth the place of God Almighty. Gusto nilang ipalitaw nito mga kampo ni Ellen Goldwhite na ang Papa ay nagpakilalang Diyos na dito sa lupa. Mali. Bakit? Kung tama yung maling unawa nila na ang Papa ay nagpakilalang Diyos, bakit ang karugtong ng encyclical letter na pinakita natin mga kapatid? Tinutumbok ang ating Panginoong Hesukristo na ano daw? Our Redeemer and Master. Di maaari na ang nagpakilalang Diyos ay merong kilalaning master. Ibig sabihin, merong mas mahigit pa sa kanya. Kaya, mali ang unawa nila. Ang quotation nila, mga kapatid, at ang unawa nila na we hold upon this earth the place of God Almighty ni Pope Leo XIII sa encyclical letter noong Hunyo 20, 1894. Sa Catholic point of view, ang quotation na yan ay tama. Na we hold upon this earth the place of God. Bakit tama? Dahil sa Catholic, naniniwala tayo na ang Papa ay kahalele, Vicar of Christ, kahalele ni Kristo. Sa pangangasiwa sa iglesia dito sa lupa. Ibig sabihin, representative of Christ. So, what does a representative do? He holds the place of the person he represents.
Kaya napakalayo sa baluktot nilang unawa na ang Papa ay nagpakilalang Diyos. Sa kotisyon na ito mga kapatid, Pope Leo XIII is just reaffirming his position as Christ's representative like a prime minister on earth. Bakit? Alam naman natin, sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo, ang Good Shepherd. Di po ba? Sa Biblia, napakalinaw yan. I am the Good Shepherd. Pero ang pagngasiwa sa mga pagiging pastol ng mga tupa, malinaw yan sa Biblia, ibinigay niya kay San Pedro. Feed my sheep. At sa Jeremiah, I will give you a pastor with all my heart, 3:15, and he will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, yung quotation na ginagamit niya sa encyclical letter, matagal na yun. Matagal na yung sinagot. Pero hindi punto sa 3 punto daw na mahirap sagutin. At ano pa yung punto na mahirap daw sagutin? Balikan natin siya. Kailan sumulpot ang Santo Papa? Kailan sumulpot ang Santo Papa? Di ba? Anong sagot niya? Ito ang gustong ipasagot sa kanyang kasama. Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession. So mula kay San Pedro, walang putol na succession. Gagamitin natin ang term niya, from the mouth of the horse. Ano daw? From the mouth of the horse? Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession. So from the mouth of the horse. At ano yung pangatlo na mahirap sagutin? Pangatlo, kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Kailan nga ba sumulpot ang Roman Catholic? Di po ba? Ito ang dapat sagutin niya. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. Yan. From the word kataholes, Ecclesia, kataholes. Ayan. So sila, putol-putol, chap-chap. Sa atin meron, Ecclesia, kataholes. May mababasa ba silang ganyan? Wala. Di ba? Nasa Acts chapter 9, wala silang mababasa ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state tried to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw yung tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. From the mouth of the horse. Tapos na ang digmaan natin. Kaya ito ang mga punto na instruction ng kasama niya na dapat sagutin. Balikan natin ha. Ngayon, isa-isahin mo at sagutin mo yung mga akusasyon at paratang sa iyo ni Brother Wendell Talibong na ikaw daw ay may mga sinabi na wala sa history. Ang kanyang title sa iyo ay His Story. So now, maglabas ka ngayon ng mga ebidensya doon sa mga 3 punto mo na ito ay batay sa history at hindi lamang istoryahe na ginawa mo, Brother Denmar. Umpisahan natin. Okay. Tingnan natin kung meron bang punto si Denmar, mga kapatid, sa request ng kaniyang kasama na dapat sagutin niya punto por punto. Abay di, iniwasan ni Denmar. Bagos, gumawa ng bagong issue. Ano yung issue? Dagdag pa niya. Ito. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Catholic.
National July 1895. Oh, siya daw ang Panginoong Kristo mismo. Nako, mga kapatid, may nagpapakilalang siya ang Kristo. At hindi nagpakilala si Pedro ng ganito, mga kapatid. Ayan. Sa palagay ninyo mga kapatid, comment down below. Ang request ng kasama niya na sagutin punto por punto kung nakabatay ba si story, batay sa paggamit niya ng mga quotation na yan. Ano sa palagay nyo? Nasagot man niya? Hindi. Naglikha ng bagong issue. Halimbawa, yung issue na sinabi niya na the Pope is not only the representative of Jesus Christ, He is Jesus Christ Himself. At nasa Catholic National daw yan, July 1895. Mga kapatid, alam nyo ba? Alam nyo ba? Yung paulit-ulit na issue ng mga Seventh-day Adventist na yung pahayag na yan na the Pope is not only the representative of Jesus Christ. He is Jesus Christ Himself na nasa Catholic National July 1895. Alam nyo ba mga kapatid, isang protestanteng pamantalaan ang naghayag niyan na ang pamagat Church Review sa England noong October 3, 1895. Yun ay nag-akusa kay Cardinal Sarto na umano'y nagpahayag ang Cardinal Sarto na Cardinal sa Venice noon bago siya na-elect na Papa, na-elect siya sa pagkapapa noong 1903 mga kapatid. Pero alam nyo ba kung ano ang pahayag ni Cardinal Sarto kung tingnan natin? Ito ang pahayag ni Cardinal Sarto na minadjik ng mga anti-Catholic. Ito ang pahayag niya. Napansin niyo? The Pope represents Jesus Christ Himself and therefore is a loving Father. The life of the Pope is a holocaust of love for the human family. His word is love. Love, His weapon. Love, the answer. He gives to all who hate Him. Love, His flag. That is the cross, which signed the greatest triumph on earth and in heaven. Napansin nyo ba? Paano nila minadjik? Yung pahayag, ulitin ko, na the Pope is not only representative of Jesus Christ, He is Jesus Christ Himself, na nakasulat daw sa Catholic National mga kapatid, ang katotohanan nasa Church Review ng England yan, Protestante, na napublish noong October 3, 1895. Galing yan sa anti-Catholic. So, ang quotation na inilabas sa English Protestant publication, October 3, 1895. At hindi yan Catholic publication mga kapatid. At lumalabas din yan sa Protestant magazine na ang title ay Evangelical Christendom noong January 1. So, malinaw yung actual na pahayag ni Cardinal Sarto na minadjik nila mga kapatid. Hindi sinabi na the Pope the Pope ay siya mismo si Kristo, kundi ang sinabi niya nang napili siya sa Santo Papa, actual words of Cardinal Sarto na naging Pope Pius X, he only became Pope sa taong 1903. At ang pahayag niya, the Pope represents Jesus Christ. Hindi sinabing, He is Jesus Christ. Minadjik lang yan nila. At yung paulit-ulit nila na sinabing Catholic National daw umano, mga kapatid, alam nyo ba,
wala tayong makita na publication na ang pamagat ay Catholic National. Ngunit meron tayong publication na ang pangalan ay National Catholic Register. Ito ay oldest Catholic newspaper sa United States na nagsimula ang publication noong taong 1927. Yun. At hindi lang, kung mataas kasi itong pahayag ni Bro Dinmar, alam nyo, umabot pa siya na si San Pedro hindi kumain ng baboy. Hindi naman yan ang issue. Napansin nyo, iniwasan nila. Pero bakit kaya na mahilig silang gumawa ng ganito, mag-imbento ng ganito? Bakit? Una, naalala nyo mga kapatid, may ipinakilala ang kanilang pastor noon na bishop daw ng simbahang Katoliko, ngunit hindi pala totoong bishop. Ito, ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang cardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. alam nyo ba mga kapatid na batay sa pahayag na yan, na bishop ng Catholic Church ang nagsabi at nakasuot talaga ng abito ng obispo, daming nag-message sa akin kung totoo bang obispo ito. Kaya, ni-research natin. At nang nadiscover natin, abay, artista lang pala yun. Batay sa pahayag ni Pastor Cesar Dizon, pinakilala ba niya na obispo? Na malinaw naman yung pahayag niya. Bishop mismo ninyo ang nagsabi noon. Pero, nang nadiscover natin, napiki pala, alam nyo anong palusot? Ito. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. O, see? Di daw niya ipinakilala. Okay, sige. Balikan natin kung di ba ipinakilala. Comment down below mga kapatid. Kayo ang makikinig. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang cardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no,
By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. So, bishop na umano. Pagkatapos sinabing hindi pinakilala na bishop. Walang pagkakaiba sa paulit-ulit nilang imbentong aral na sa tiara ng Papa ay nakasulat talaga Vicarius Filii. Ito. Kung atin pong titingnan, ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopya ating tingnan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title name. Name niya yon, title name niya. Titulo niya, pangalan pa niya. The Papacy's title, Vicarius Filii. Kalalabasan kapatid, 666. Bakit? Vicarius, 112. Total mo. Filii, 53. D, 501. Total mo, 666. Nakasulat yan umano sa tiara, Vicarius Filii, may total pa sila, pero nang nagdiscover, napiki pala sino ang naglagay ng Vicarius Filii from the mouth of the horse. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarius Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarius Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. Brajando, may nag-comment dito na nawala daw ang audio ko dyan sa punto por punto. Kumusta? Wala naman, Brother Wendell. Andito lang naman. Okay. Sige, may nag-comment kasi dito, nakita ko na nawala. So, yun mga kapatid, no? Napansin niyo, yun ang sinubukan nila na i-rebut daw. Malinaw naman yung instruction para ipalitaw na nakabatay si Dinmar sa history at hindi sa estoryahe. Kaya, sa kanyang rebuttal, iniwasan niya, mga kapatid. Naglikha pa ng bagong issue. Bakit kaya iniwasan nila? Kaya, sinagot lang natin, dahil alam nyo naman,
ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Magandang gabi sa lahat. Rojando? Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. At isa sa mga comment, wait lang ha. Isa sa mga comment dito na aking nakita, ito ay galing kay kay Ray Malinaw Kapampangan. Sabi niya, kahit anong basa ko sa Bible, SDA lang talaga ang tamang aral. Lelang mo, iniwan ko ngayon kasi mali-mali eh. Lelang. Na marami nang akong sinubukan bago pa ako umalis sa SDA. Ray Malinaw, sinubukan ko na sa talakayan yung mga kasamahan ko. Sinubukan ko na silang lahat. At lahat hindi pumasa. Kasi minsan nag-Bible study kami sa isang bahay doon sa Carmen Annex. Tapos yung aming napasukan na bahay, may kamag-anak na nakikinig ng DXDD. So, tinanong niya ngayon, sino yung inutusan sa sa Exodo 20? Ang sagot ng SDA layman na si Kuya Sugi, ang inutusan diyan tao. So, tinanong ngayon siya, sinong tao ang kausap? Ang sagot naman ng SDA layman, yung taong masunurin. Sabi naman nung nasa bahay, anong lahi sila? Anong lahi? Sabi naman niya, lahi ng matatapat sa Diyos. So hindi sinagot. Nang sinabi ko kay Kuya Sugi, sagutin mo na lang na Israelita. Ayaw nilang sumagot ng Israelita. Kasi alam niya kung ano ang follow-up question doon. Ray Malinaw, alam niya kung ano ang follow-up question pag sinabi niyang Israelita ang inutusan dyan. Para hindi makapag-follow up question yung nagtatanong, hindi nagsasabi ng totoo ang SDA layman. Ewan ko kung buhay pa ba si Kuya Sugi ngayon, Di ko alam kung buhay pa ba si Kuya Sugi ngayon. Tsaka, napakahilig nilang ng Greek. Ng Greek. Nasa Greek ba yan? Nasa Greek ba yan? No? Pag sinabi na tinawag si Mama Mary ni Jesus Christ na mother, sabi nila, nasa Greek ba yan? Puro sila nasa Greek. Nang ginamit ko naman yung term sabaton, sa Matthew 28 verse 1, Kuya Sugi, may dalawang sabaton dito. Dalawang sabaton, pareho sila meaning. So, ibig sabihin, kung sabaton yung una, sabaton din yung pangalawa. Biglang liko si Kuya Sugi sa kanyang argumento. Sabi ni Kuya Sugi, ba't ka pa mag-aaral ng Greek? Kung sa mismong Bisaya Bible, di tayo makaunawa, sa Greek pa kaya? Kaya wag mo kong sabihin, wag kang mag-comment, Ray Malinaw Kapampangan, na nasa tamang aral kayo. Tingnan mo. Pag ako nagkipagtalakayan sa abangan ninyo, ayan ha, natapik ko na kasi dito yung tungkol doon sa mga alpalpak ni Fernando Camacho, tungkol doon sa RCC Sulpot daw na iglesia. Ngayon muling nagpost si Peter Pendor, patutunayan niya na ang RCC Sulpot na iglesia. Malamang gamitin niya yung mga talatang ginamit ni Fernando Camacho. Pag yun, sasagutin ko na yun. Ewan ko na lang kung anong mga sagot ni Peter Pendor doon. Abangan na lang natin, So, yung mga sinasabi mo, Ray Malinaw, kaya kung nga iniwanan ng SDA, sinakitaan ko ng mali. Tingnan mo ha. Lagi sinasabi ng SDA, hindi si Jesus Christ ang founder ng Catholic kasi si Emperor Constantine. Mula noon, ngayon, hanapan mo ng sa mababasa, walang may pakita. Sasabihin mo, kayo lang ang tama. Ayan sinabi ni Cesar Dizon mismo, kayo lang ang naglagay ng Vicarious Philid paano naging tama yan? Hindi ba? So, punta tayo sa tanungan portion. May mga naka-raise hand dito. Ating unang-unahin itong by the way, chinatan ko pala si Denmar Santiago habang nagtutok si Brother Wendell. Sabi ko kay Denmar Santiago na, bro, payag ka bro, magtapatan kayo ni Wendell Talibong ngayon. Ikaw kasi ang topic at based sa video mo, magtapatan daw kayo. Payag ka ngayon natin gawin. Lumabas sa bibig mo kasi ba't sunod-sunod itong mga message ko kasi nagsisin lang si Denmar Santiago, nagsisin lang siya.
Hindi siya nagre-response. Sabi ko, lumabas sa bibig mo kasi na magtapatan daw kayo. Ngayon natin gawin, bro. Bigyan kita ng Zoom link. So, binigyan ko siya ng Zoom link. Si Denmar Santiago. Pero ito ang response si Denmar Santiago. Happy New Year, bro. Iparating mo kay Wendell. Nakipag-usap na ako kay bro Yesomar. Biling ko sa kanya na mayroon kaming 10 topics para sa inyo. Naghihintay lang kami na tumugon kayo. Bipecha natin ang pag-uusap sa paksa. Maglalabas kami ng sulat pirmado ng nakatataas sa amin at gagawin sa Russia TV. Tapos, sabi ko naman sa kanya, ngayon bro, talakayin lang natin yung 3 point na sabi mo mahirap sagutin ng Catholic Church. Yun lang naman kailangan pang ihato sa debate yun isa-isang topic yun sa pag dinibati yung tatlong tanong na yun, 3 topic yun, 3 debate yun. Sabi ko, ngayon na lang, tapatan lang kayo, punto por punto. May pinakita kasi si Wendell na aklat SDA na nagsasabing may papa sa panahon na sinabi mong wala. Pero hindi mo naman yun nirebat sa StreamYard nyo. Sabi naman ni Denmar Santiago, yung imbitasyon nyo ba ay paghamon na yan? Sabi ko naman, yung 3 tanong lang ang pag-usapan natin ngayon, tapatan kayo. Sa iyo mismo lumabas na magtapatan kayo, tinutugon ko lang. Yung 3 tanong lang naman ang pag-uusapan, bro. Sabi niya, so tumutugon na kayo. Di, okay, pag-usapan natin in another day yan kasi may work ako from 9 p.m. to 6 a.m. as call center agent. Yung paksa, petsa, truce, pag-usapan, si Russia ang gigitna. Ngayon, ayaw talaga kumagat ni Denmar Santiago. Ayaw niyo kumagat. Gusto ko lang talakayin natin. 3 tanong. Anong tanong na yon? Sa pasagutin kay Brother Wendell, kung masagot ba ni Brother Wendell? Kung magre-rebat siya, paribatin natin siya. Tapos siya ang tanungin ni Brother Wendell, tapos. Kailangan ba ng mahabang talakayan yan na affirmative stand, cross-examine, negative stand, cross-examine, rebuttal stand, cross-examine, rebuttal stand, cross-examine, then final conclusion ng haba naman. 3 topic yun 3 tanong, di 3 topic yun. Bajando. Yes. Malina ba boses ko, bro? Yes. Okay, no. Yes, no, kasi nagkaroon kami kanina ni Bro Denmar ng kunting friendly lang yung tawag dito iyayaan ba? Niyaya ko siya, bro, kasi sa post kasi ni Bro Denmar, nag-post siya sa FB niya na pinamalian niya ang the motherhood of Mary, no, as the Mary Mother of God. So with good heart, no, in good heart, siyempre hindi ako nag-message sa kaniyang post, doon ako mismo sa kaniyang messenger. So sinabi ko, bro, pasok ka sa PPP at pag-usapan natin to. Friendly discussion lang, ako ang haharap sa'yo, sabi ko ganon. Tapos, ang reply naman niya sa akin, ito. Kanina lang to bago magpunto por punto, no? Kasi, dami niyang sinabing mali, kaya siyempre, kailangan nating sagutin. So, nag-reply naman siya, sabi niya sa akin, thank you so much, Bro Isumar, sa invitation. Na-appreciate ko ang magandang approach mo, di gaya ng ibang Katoliko na nag-PM sa akin. Open naman tayo magkipag-discussion anytime. Pero need ko kasi sundin ang advice sa akin ng bishop mentor ko at guidelines ng aming grupo. Actually, hinihintay nga namin kayong hamunin, ako or kami, kasi may 10 mga topics kami para sa inyo, either of Kitgano, Talibong, or Jando. Pwede rin maging 20 topics, nakaprepare na lahat. Sana mapagbigyan ako, kami, aanyayahan din namin kayo ng closed-door conference via Zoom para mapag-usapan ang mga topics na sinasabi ko para makapamili kayo. Maraming salamat ha, God bless you. So, siyempre, hindi siya tumugon sa hamon ko, kaya sabi ko na lang, sige bro, antayin na lang natin ang panahon na iyan. Sabi ko, Happy New Year. Then sabi din niya, in God's will, pwede nyo rin gamitin sa inyong programa yung tugon namin kay Bro Wendell nandito sa aming FB page. So, isisend ko na lang to kay Bro Wendell, may pinasa sa akin, mamaya, isend ko mamaya. Sana makaabot salamat at ang sabi niya dito, at kung mapagdesisyonan nyo na makipag-usap sa aming panyaya sa inyo, ay maaari magdala kayo ng written letter na naka-PDF ni Kitgano, Arganyosa, or Villegas, either of these priest.
Tapos sasagutin namin pirmado rin ng aming pinakamataas. For formality lang bro, okay lang ba? Sa dami na ng usapan ng CFD at SDA na wala ng pirmahan, ngayon pa ba? Maganda. Yun na nga, mukha yata ang gumagawa na ng dahilan para Brother wag matuloy. Yes bro, Wendell. Di ba sila humihingi ng pirma ni Apo Francis? Yun lang. Bro Jando, may bishop na ba kayo dyan sa SDA? Wala kaming bishop, bro. Wala kaming bishop. Ang pangalan, ang pagkasabi pa niya, Bro Wendell, at Bro Angel, Bishop Mentor. Yun nga, may bishop mentor siya eh. Walang bishop ang SDA. Ang nasa amin lang, pastor at saka layman. At saka, ang sabi ko kay Denmar Santiago, pag-usapan natin yung sinasabi mo mga tanong, 3 tanong ba yun? 4. Na hindi masagot ng Catholic. Yun lang naman. Kasi kung ididebate mo pa yun, 3 topic, 3 debate yun. 3 debate yun eh. Tsaka, sobrang haba, pwede mo nang sagutin punto por punto yun. O, ayan, sabi mo, walang papa sa panahong ito. Si Brother Wendell gumamit ng libro SDA na merong papa dyan sa panahong yan. Paano mo sagutin yan? Ganun lang. Sagutin niya lang. O, di tapos na. O, i-debate pa sobrang haba. At saka May pirmahan pa. May pirmahan pa. Oh, may pirmahan pa. Mukha yatang dinaga si Denmar Santiago. May kausap siyang bishop. Sino kaya yun? Yun lang nga. Kaya sabi ko sa kanya, yung 3 lang ang pag-usapan natin eh. 3 sinasayong mga tanong na hindi masagot ng Catholic. Itanong mo, sagutin ni Wendell. Tapos, yung sagot niya, ribatin mo. Tapos, ikaw ang tanongin naman. Ba't mo sinabi yan? Hindi ba? Tapos i-confirm yung libro nila. Totoo ba sinasabi ng libro nila? Ganon lang naman yun eh. Ba't kailangan bang i-debate isa-isa? 3 tanong. Yung 3 tanong, katumbas yun ng 3 topic sa debate. May affirmative stand, negative stand, rebuttal stand, conclusion. Haba na masyado. Isang topic lang pag-uusapan. Okay, dinaga si Denmar. Oh, mga Sabadista. Ano masasabi nyo ngayon dyan? Dinaga. Yung ninyo. Sabi ni, nag-reply si Angelito Narbay, no? Saan ba bro sa PPP? I mean, saan mo siya gusto sa inyong programa? Neutral ground na kayo. Ay, sa Russia, sa Russia TV, live pa rin sa PPP pa rin yan eh. No? Kasi, Brad, Jando? Yes. Ito lang ang gusto ko ipaabot dahil daming nagre-request na makipagdebate online. Kahit na yung sa mga Muslim, si Ustad Rashid at yung sa SDA at iba pa. Ang gusto ko, harapan. Dahil sila nasa Maynila, ako nasa Mindanao, gawin nating neutral ground diyan sa Tagbilaran. So, diyan ang harapan. Sige. Papaalam ko ito ngayon. So, harapan ang debate. At saka, ako din mo dyan panawagan ko na rin, no? Wala nang pirmahan. Kami ni Bro Denmar, titindigan ko yung Mother Mary of God. Mary, Mother of God, ayon sa Biblia at referensya. Kahit sa Russia TV, kahit hindi dito, pero dito din naman yan ikakabit. O, doon tayo sa, neutral ground, kay Russia TV, no, Bro Denmar. Wala na pirmahan, pirmahan pa eh. Lantaran mo nang sinawa yung namin sa vlog mo, sa post mo, papanindigan mo na Bro Denmar kung nakikinig ka ngayon, no? Friendly discussion lang. Ako ang affirmative, ikaw negative. O, patutunayan ko, Mary, Mother of God. Ayon sa iyong mga pinukol na argumento sa iyong FB page. God bless sa iyo, bro. At saka, yung sa inyo, Bro John Ray, yun, iba yun, ha? Ang gusto kasing pagtapatan ni Brother Wendell tsaka ni Denmar Santiago, yung sinasabi niya mga tanong na hindi masagot ng Catholic. Yun ang gusto kong tapatan ni Denmar Santiago. Kung talaga naniniwala siya na hindi yung kaya nang sagutin ng Catholic, harapin niya si Wendell doon. Hindi sa paraan ng debate, bro, kasi pwede naman talakayan eh. Hindi ba si Rian Fedis nakipagbangayan ng talakayan?
Hindi na kailangan ng debate kasi pag debate, isang tanong, isang topic. Ilang oras matatapos ang debate, isang topic lang, pag-iikot sa isang topic. Masyadong para sa akin, paraan na lang siguro yun ng pag-atras ni Denmar Santiago. No? Kaya, sana, tumugon si Denmar sa ito, talakayan to yung tatlong tanong na hindi daw masagot ng Catholic. Talakayan natin yun dito sa talakayan lang. Pag sinabing debate, iba naman yon. Pag debate, harapan talaga sa Tagbilaran. Wala pang response sa akin si Angelito Narbay. Wala pang response si Angelito Narbay, no?